Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Posibleng mamayang gabi o bukas na madaling araw ay maglalandfall na ang bagyong Basyang sa Surigao. Nakataas na rin ngayon ang signal number 2 sa ilang bahagi ng bansa. Ramdam na rin ang epekto ng bagyo sa Visayas at Mindanao. Mabilis na balitang hatid ni Ralph Lopez. Malalakas na pagulan ang nararamdaman ngayon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot ng bagyong Basyang. May mga inilikas na rin sa Gingoog City sa Misamis Oriental, maging sa Cagayan de Oro City. Aabot naman sa 62 pasahero ang stranded ngayon sa Iloilo sa San Pedro Ferry Terminal dahil sa gale warning. Inuulan na rin ngayon ang Dinagat Islands. Inactivate na ng munisipalidad ng Dinagat ang Emergency Operations Center dahil sa malalakas na buhos ng ulan. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas. Ayon sa Pag-asa, kasalukuyang kumikilos ang Tropical Storm Basyang papalapit sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Huling namataan ng sentro ng bagyo 295 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, posibleng maglandfall pala itong bagyong si Basyang. Mamaya titingnan po natin ano nga ba yung mga lugar na dapat maganda sa tinatayang pagdaan ng sentro ng bagyo. Pagkatapos tumawid ng Mindanao at Visayas, inaasahang dadaan ng bagyo sa Palawan area bago tuluyang humina habang papalabas ng bansa. Nakataas ang wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Central Visayas at Northern Mindanao, kabilang ang Siquijor, Southern Cebu, Southern Bohol, Surigao Provinces, Agusan Provinces, Misamis Oriental, Camiguin at ilan pang karatig lugar. May nakataas na gale warning sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot. Inaasahan din ang storm surge o daluyong na may taas na 1 hanggang 2 metro sa mga baybaying lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Ralph Lopez para sa All TV News Channel 2. Mas bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong January 2026 kumpara noong nakarang buwan. Alamin ang pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation rate sa report na ito. Tumaas sa 2.0% ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong January 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 1.8% noong December 2025 at mas mababa naman sa 2.9% na naitala noong January 2025. Pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation nitong January kumpara noong December ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo sa housing, water, electricity, gas at other fuels, pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages, pati ang sa restaurants and accommodation services. 5 pangunahing produkto at serbisyo ang may pinakamalaking ambag sa kabuuang inflation rate sa bansa. Nangunguna rito ang restaurants, cafes, at katulad na establishmento. Sumunod ang renta sa bahay, other pelagic fish o mga isdang tulad ng galunggong, kuryente at sibuyas. Nakitaan din ng mas mataas na inflation ang iba pang commodity groups tulad ng clothing and footwear, furnishings, household equipment, and routine household maintenance, health, information and communication, at recreation, sports, and culture. Pagdating sa pagkain, bumaba ang food inflation sa 0.7% mula 1.2%. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga gulay, mais, karne, isda at cooking oil. Tapos na kasi yung mga pagbaha. So nagpo-produce na naman yung ating mga provinces, particularly yung Luzon, no, na dito sa NCR for example. So may mga ganun talaga, may vegetables in the past, pag may bagyo, may baha, magsa-spike yung presyo. After couple of months, magna-normalize at bababa na naman yung presyo. Bagamat bumaba ang presyo ng raw materials, nakitaan naman ang pagtaas ng presyo ng mga binibentang pagkain sa mga cafeteria o karinderya. So for example, yung lunch typical na sinigang na baboy with rice, may increase siya ng mga 10%.
10%. That is one item within that restaurant. Yung adobo na pork with rice and soft drink may increase na 14%. So yung mga binibili ng mga kababayan natin, di ba parang set meal yun sa mga karinderya, medyo may mga increases na more than 10%. Ang nakikita namin, of course, tumataas kasi yung raw material din, lalo na yung karne ng baboy. Tumataas din yung mga energy, kasi syempre ginagamit mo yung electricity. Sa iba pang mga balita, 2 politiko ang tinitingnan ngayon ng DILG na mastermind at financier ng niraid na pagawaan ng iligal na sigarilyo sa Mexico, Pampanga. 6 na Chinese nationals na sangkot, arestado. At mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Cambodia, nakauwi na ng bansa. Dumating na kagabi sa bansa ang mga Pilipinong na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Karamihan sa mga biktima ay nanggaling sa Phnom Penh, Pailin, Kokong at iba pa. Makakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal at welfare assistance mula sa DMW at OWA, medical care sa DOH at psychosocial support mula sa DSWD. Sa kabuuan, 877 OFW na ang nakauwi ng bansa mula Cambodia simula 2022. 2 politiko mula Northern Luzon ang tinitingnan ngayon ng DILG na mastermind at financier ng iligal na paggawaan ng sigarilyo na ni-raid sa Mexico, Pampanga. Sa press con kanina, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na iniimbestigahan na nila kung paano nakakuha ng business permit ang mga ito. We suspect there are 2 Northern Luzon politicians behind it. We are still investigating. Hindi ko mabibigay yung pangalan nila. Behind this, as in sila po yung mastermind or Yes. nagbigay ng permit? Sila ang mastermind, sila ang financier. Kung in-inspect po nila at binigyan ng business permit, liable po sila. Ibinahagi ni Remulla ang pagkakaaresto ng 5 Chinese nationals na sangkot sa iligal na produksyon ng sigarilyo at human trafficking sa lugar. Ayon sa Joint Task Force laban sa illegal tobacco, napagalamang may halagang 4.5 billion pesos na iligal na sigarilyo ang nagagawa sa loob ng isang buwan. This is an international system. Ang intelligence namin dito galing pang Singapore and Indonesia na ginagawa dito. So it is larger than we think. Nung umagat kasi excise tax, ang natural consequence yan ay iiwasan nila yan. Napagalaman ding nagpapadala sila ng 60 trabahador na nasa inhumane conditions at hindi binabayaran. Mahaharap sila sa reklamo ng human trafficking at paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. What a comeback ang ginawa ni Pinay tennis star Alex Ayala para makapasok sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Lacap. How did Alexandra Ayala win that? Ibang klase ang pinakitang comeback ni Alex Ayala laban kay Alexandra Sasnovich sa round of 16 para makakuha ng pwesto sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open. Veteran moves agad ang pinakawala ng Belarusian netter para makuha ang first set ng laban 2-6. Dito na gumawa ng adjustment si Ayala para makuha ang second set 6-4. Sa third set, lumamang ng 4-love si Sasnovich pero unti-unting hinabol ni Ayala ang lamang para sa isang tiebreak. Nagpalitan ng puntos ang dalawang manlalaro bago ang error ni Sasnovich. Natapos ang third set 7-6. Hi everyone, thank you so much for the support today. We live to see another day, another round, so please come and support me tomorrow in both singles and doubles. See you! Makakatapat ni Ayala sa quarterfinals si Ekaterina Alexandrova ng Russia na kasalukuyang 11th spot sa WTA ranking. Lalaban din ito sa quarterfinals ng women's doubles kapartner si Janice Tien. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Michelle Giliang. Magandang hapon!